nako, bubita ka talaga, Franz Castro. So ano ba dapat ang ginawa ng Office of the Vice President kung kayo po ay tatanungin? Well, at her mandate, di ba, ang Office of the Vice President nang naman ay suporta doon sa mga programa ng iba't ibang mga ahensya at lalong-lalo na ng presidente. At yun dapat ay tumulong din siya doon sa ating mga iba't ibang mga ahensya. So, pero hindi rin sapat na yung budget ay manggagaling doon sa kanya dahil alam naman natin ang Office of the Vice President ay kapalit lang siya kapag may nangyari doon sa ating presidente. So, yun lang, support lang siya sa mga ahensya at iba't iba pang mga programa ng presidente. At hindi kailangan na i-duplicate niya itong ginagawa na ng ahensya. Dapat gumawa rin siya ng mas iba pa na hindi na ginagawa ng ating mga ahensya. So, ano nga ho yun? Siguro ito bilang bilang Education Secretary na meron naman siyang unique na mandate na paunlarin yung ating ibig sabihin yung sugpuin yung ating learning crisis, yung education crisis. Doon talaga siya mag-focus ng kanyang trabaho bilang Education Secretary. Paano magkakaroon ng magandang edukasyon ang mga kababayan natin, ang mga kabataan natin at mga estudyante natin kung andyan kayo na palaging hadlang at nangunguna sa pangre-recruit para gawin yung makakaliwang grupo? Kita mo to si Franz Castro. Hindi na niya alam ano ang isasagot niya. Diba? Huwag mong gawing inutil ang Vice President natin. Hindi lang siya Vice President. No? Hindi lang. Vice President po yan ng Pilipinas. Vice President na mas may silbi kesa sa'yo. Kung makapagsalita ka na ang Vice President, dapat suporta lang yan sa Pangulo. Talaga ba? Ganyan ba yung ginawa ng past Vice President? Nakasuporta ba yun sa Presidente? Kontra nga yun ng kontra eh. Pero wala kayong comment. Kasi nga, kaalyado nyo. Diba? Kasi nga, kautak kayo. May learning crisis daw. Dapat daw mas tuunan yung learning crisis. Masugpuin daw yung learning crisis. Huy, bubita. Mas madali yan kung kayo ang unang sinugpo. Mas madali yan kung ang unang susugpuin, no? Ang mga makakaliwang grupo, kayo. Mas magkakaroon ng kapayapaan, no? Sa loob ng eskwelahan, mas protektado ang mga estudyante pag wala kayo, no? Pag nasugpo kayo. So, basically, kayo. Kayo ang dapat masugpo. Ewan ko ba mga Luz, bakit andyan ba yan? Bakit andyan yan sa Kongreso? Di ba? Bakit? Di ba? Bakit ini-interview yung bruha na yun? Bakit binibigyan niya ng atensyon? Bakit? Di ba? Halatang-halata na makakaliwang grupo naman yan sila eh. Kaya sana talaga nung wala nang bumoto sa kanila eh. Ewan ko ba sino mga bumoto niyan sa kanila? Hanap ng mali. Hanap ng butas. Di ba? Wala nang tamang ginawa si Vice President para sa bruha na yan. As if naman, Franz Castro, as if naman nakalimutan namin yung pangingidnap mo sa mga kabataan. Kumpiyansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mananalo si Inday Sara sa presidential elections kahit walang partido. May ulat dyan si Aileen Talipin. Tiwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mananalo ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng Bansa kahit na walang partido. Sinabi ito ni Duterte sa harap ng umuugong na impeachment laban kay VP Sara. Ayon sa dating Pangulo, pamumulitika at harassment lamang ang motibo sa likod ng mga umano'y impeachment plot laban sa pangalawang Pangulo. Sa kanyang gikan sa masa program sa telebisyon, sinabi ng dating Pangulo na simula sa pagiging alkalde hanggang maging pangalawang Pangulo at Cabinet Secretary ay wala anyang ginawang masama ang kanyang anak laban sa bansa. Malinaw anya na hinahanapan ng butas ang Vice Presidente para maisakatuparan ang plano ng ilang politiko na nag-aambisyong maging Pangulo dahil alam nila na posibleng kumandidato ang kanyang anak sa pagka-presidente.
Nagsimulaan niya ang issue sa pag-question sa intelligence fund ng pangalawang Pangulo at ngayon ay pinapalaki para mahanapan ng butas at magkaroon ng dahilan para isakatuparan ang kanilang planong impeachment. Sinabi ng dating presidente na ngayon pa lamang ay napaghahalata na kung sino ang mga mayroong ambisyong maging susunod na presidente ng bansa dahil nakikita na ang galawan ng mga politiko sa pamamagitan ng paglilipat sa ibang mga partido. Itinanggi naman ng ilang kongresista ang umano'y planong impeachment kay VP Sara. Talaga naman. Kahit walang partido, sure win talaga yan si VP Inday Sara. 'Di ba? Ang akala siguro nila, paglilipat sila ng ibang partido ay lalakas na sila, parang sila na ang iboboto ng taong bayan. For your information, hindi naman kami bumoboto sa isang kandidato dahil sa partido. Bumoboto kami, 'di ba? Depende sa kung ano ang nagawa at kung papaano niya tinutulungan ang Pilipinas at mga kababayan natin. 'Di ba? Like for example, President BBM, 'di ba? Binoto ko siya hindi naman dahil sa partido, binoto ko siya dahil sa kanyang nagawa at pagmamalasakit sa Pilipinas. VP Inday Sara, bakit ko binoto si VP Inday Sara? Hindi dahil sa partido. Binoto ko si VP Inday Sara dahil sa mga resulta at nagagawa niya lalo na sa Davao City. So ito yung hindi maintindihan ng ibang politiko. Kahit magsilipatan kayo. Pero pag hindi naman gusto ng tao at hindi naman kayo nararamdaman ng tao, hindi pa rin kayo ibuboto. Yan na ang realidad ngayon. Kahit magsilipatan kayo ng partido, kung hindi kayo gusto ng tao, wala na kayong magagawa doon. Like VP Inday Sara, kahit wala yung partido, kahit mag-isa lang yan, mananalo at mananalo yan. Kasi nasa likod niya ang buong Pilipinas. Di ba? Nasa likod niya ang majority. Kahit magsanib puwersa pa lahat ng politiko at mga tambaluslos na mga politiko, hindi kayo mananalo sa mga Duterte. Hindi kayo mananalo kay VP Inday Sara. O, tingnan mo ang ginagawa ngayon ni VP Inday Sara, di ba? Mas pumanig sa kanya ang mga tao. Mas nagustuhan siya ng mga tao kasi si VP Inday Sara, hindi puro drama. Maraming bumabati ko sa kanya pero wala na siyang pakialam. Focus na lang siya sa kung ano ang kaya niyang gawin, no? At focus na lang siya sa Department of Education at pagtulong sa mga kababayan natin. Habang yung ibang mataas yung ambisyon kung ano-ano na ang mga pinagagagawa, si VP Inday Sara focus pa rin siya sa pagserbisyo sa mga Pilipino. Kaya siya nagustuhan ng majority, kaya siya nagustuhan ng masa. Hindi katulad ng ibang tambaluslos dyan